Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang domestic helper o OFW na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang topic na naman ang isi-share ko sa inyo para makatulong ako, lalong-lalo na sa mga first time na gustong magtrabaho dito sa Middle East, mga ibang bansa, bilang isang domestic helper o OFW tulad ko. So ngayon guys, isi-share ko sa inyo ang na-experience ko lately. So, nagka-allergy ako guys. Nung Sunday ata yun or nung Monday, lumabas yung allergy sa katawan ko. Siguro may nakain ako na nag-cause siya ng allergy. So, ilang araw ko din yung tiniis. Hindi ako nakatulog ng maayos. So, sinabi ko sa amo kong babae at hindi naman siya nagbigay sa akin ng gamot or cream. At nung hindi ko na talaga kaya, sinabi ko na sa amo kong lalaki. So, kahapon, dinala ako sa private clinic or hospital ata yun dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At pinagamot ako. So, nagresita yung doktora ng gamot sa akin para sa aking allergy. So, binigyan ako ng cream at saka yung mga tabletas na inumin ko siya umaga, isa sa umaga at isa sa gabi. So, ito yung gamot ko guys. Para sa aking allergy. Ito yung iinumin ko sa umaga. So, isang tabletas sa umaga at isang tabletas din sa gabi. So, ito yung reseta ni doktora para sa allergy ko. Kasi namaga talaga yung buong katawan ko guys. Magang-maga siya. Lahat ng party ng katawan ko, may allergy talaga siya. Sa kamay ko, sa paa, sa dibdib ko, sa likod ko. Sobrang dami ang lumabas na allergy sa buong katawan ko. So, hindi ko na matiis kasi ilang gabi na rin kasi ako hindi makatulog ng maayos dahil sa sobrang kati niya. Sobrang kati talaga guys. So, ito yung cream na ipapahid ko sa katawan ko pag nangati ako. So, ito siya guys. Tinanggal ko na kasi siya sa karton dahil in-apply ko na siya sa katawan ko. So, ito siya. At kung hindi pa talaga ako gagaling, may niresita din yung doktor na gamot, i-inject talaga sa akin. So, ito yung sinulat niya na gamot. So, ito yung galing sa hospital or clinic ba yun? Pinuntahan namin dito sa Riyadh. So, ito yung nakasulat dito na mga reseta galing sa hospital or sa clinic. So, niresitahan ako ni doktora ng ointment, mometasone, so Loren din, mayroon din. So, Loratadine. So, ito yung mga inumin ko. So, ito yung sinulat niya dito sa kabila. Kung hindi pa talaga ako gumaling at mayroon pa talagang mga allergy sa katawan ko, so kapag sobrang dami na at sobrang kati na, bibilhin ng amo ko tong i-inject sa akin. So, ngayon, okay naman na ako. Wala na akong allergy. So, hindi ako makasuot ng ganito nung mga nakaraang araw guys kasi sobrang pula ng dibdib ko dito, sa liig, sa mukha, sa tainga ko guys. Sobrang pulang-pula na makati talaga siya. Kahit sa puwet ko, mayroon. So, sa kamay ko, namamaga yung kamay ko, at saka yung paa ko. Sobrang dami talagang lumabas na allergy. So, hindi ko na talaga matiis. Sinabi ko na sa amo kong lalaki. Kasi yung amo ko, yung employer ko, siya yung nakasulat sa kontrata ko. So, ito yung mga tabletas na kailangan kong inumin. So, mahirap magkasakit dito guys. Kasi, nagsabi ako sa amo ko na gusto ko sana magpa-check up ako dun sa public hospital. Pero, hindi niya ako dinala sa public hospital dahil, ang sabi niya sa akin, pag sa public daw kasi,
matagal akong asikasuhin. Aabot pa raw ng buwan. So, hindi ko na matiis kasi sobrang kati talaga niya. Sobrang kati. Hindi ka makatulog ng maayos kasi sa gabi pa naman siya mangangati ng sobrang kati talaga na hindi ka makatulog. Buong katawan ko pa naman ang mayroong allergy. So, hirap ako guys nung mga nakaraang gabi dahil sa sobrang dami ng allergy na lumabas sa katawan ko. Likod ko magang-maga yan dahil sa sobrang dami ng allergy. So, buti na lang, dinala na niya ako kahapon dun sa private na hospital or clinic ba yun? Dinala niya ako at ito yung mga gamot na nireseta ni doktora para sa allergy ko. So, yun lang yung konting experience ko guys lately. So, ngayon guys, mag-share na naman ulit ako ng topic. So, ang isi-share ko sa inyo is yung comment ni Kabayan Martin Estipane. Shout out sa iyo, Kabayan. So, ito yung tanong mo sa akin sa previous ko na video. Sinulat ko siya guys kasi makakalimutin tayo. Hindi natin maalala yung mga comments. Ang daming nag-comments. Sinusulat ko talaga siya. Pero minsan, hindi ko na isusulat yung mga pangalan. At minsan nakakalimutan ko siyang isulat. Nabubura ko minsan. Kaya yung mga comment, hindi ko nasasagot minsan. So, ito yung tanong mo, Kabayan. Shout out sa'yo, Kabayan. Ito yung tanong mo. Makukuha ba yung binayad sa bangko, deposit, pagka-impas na sa payment? So, pagkatapos ng payment, kung tinatanong mo kung makukuha ba yung deposit sa bangko. Kasi, kapag maglo-loan tayo sa PGH, ito yung step-by-step loan procedure. Inquiry sa admission, credit checking, loan approve, check opening, PIN signing, loan release. So, sinishare ko to sa inyo kasi mayroon kwento na related sa tanong ni Kabayan kasi sinabi niya dito, makukuha ba yung binayad sa bangko, deposit? So, ang ibig niya sabihin doon sa check opening. Kasi sa check opening, kailangan nating magbayad ng 2,000 mahigit ata yun. Kung hindi ako nagkakamali. So, yun yung binayad namin sa pag-o-open namin ng cheque sa bangko, sa paglulo namin sa PGH. So, bayad kasi kami ng 2,000 mahigit. So, ito yung tanong ni Kabayan, kung makukuha ba raw niya yung binayad niya sa bangko. So, pagkatapos mong mabayaran yung utang mo, yung loan mo sa PGH Kabayan, pwede mong makuha yung inopen mo na cheque, yung pera na binayad mo para sa check opening sa bangko. Kung hindi ka na ulit mag-loan sa PGH. Kasi kung mag-loan ka ulit, hindi mo pa yun makukuha kasi naka-ano yun doon. Nakapondo, kumbaga pondo mo yun sa bangko. Pag mag-loan ka ulit sa PGH, hindi nila ibibigay yung pera mo na binayad mo para sa check opening. Yun kasi yung patakaran ng PGH. Kasi kinakaltas nila yan kapag maglo-loan ka. Halimbawa, first time mong mag-loan sa PGH. So, ang na-approve sa'yo, for example lang to guys 30,000 pesos. So, ang pera na yan, hindi mo siya matatanggap ng buo. Kung 30,000 pesos ang na-approve sa'yo, ang matatanggap mo na lang na cash, ibigay yan sa opisina, is 19,000 pesos. Cash yun. Hindi yung cheque. Hindi sila nagbibigay ng cheque. Yun ang experience ko. So, ang isinishare ko sa inyo guys is base lang din kung ano yung na-experience ko sa paglulon ko sa PGH. Sinishare ko lang sa inyo para magka-idea lang kayo at makatulong lang ako. So, yun lang yung purpose ko sa pagsishare ko sa paglulon ko sa PGH. Sa mga experience ko sa paglulon ko sa PGH. At hindi po ako binayaran ng PGH para i-promote yung company nila na mag-loan kayo or para mas lalong makilala yung company nila. Kumbaga, hindi ako binayaran PGH para i-promote yung company nila. So,
Yun na guys, ang experience ko sa paglo-loan ko sa PGH. So, ang na-approve sa akin is 30,000 pesos. Ang na-receive ng co-maker ko is 19,000 pesos. Bakit? So, ito yung binabawas sa aking loan. So, less maintaining balance sa all bank, ito yung 2,500. So, ito yung sinasabi ko na check opening. So, nagbayad kami ng 2,500. Ito yung pera na makukuha mo kapag natapos mo ng bayaran yung utang mo or yung loan mo sa PGH at hindi ka na maglo-loan sa kanila. So, makukuha mo ito sa bangko. Kung halimbawa, ang loan mo is 30,000, so na-approve, 19,000 pesos ang cash. So, paulit-ulit na ako guys para lang mas lalo nyo maintindihan. So, ang ibibigay sa iyo ng PGH is 19,000 pesos. Kapag natapos mo ng bayaran lahat yan, yung pera na yan na binayad mo sa least maintaining balance sa all bank, for example kasi all bank kami, 2,500, makukuha mo yan sa bangko. Sasabihin ng staff ng PGH, kunin mo na lang doon sa all bank sa ganitong lugar. So, iba-iba kasi yung branch ng bangko din. So, sa amin dati, sa Taguig, kinuha ng co-maker ko. So, sa Taguig namin kinuha yung 2,500. So, makukuha mo yun kabayan kapag natapos mo ng bayaran yung loan mo sa PGH. So, susunod naman na ikakaltas ng PGH is less bank processing fee, 500 pesos. Less bank check booklet. Kasi may check booklet na ibibigay sila sa inyo. Doon ilalagay yung payment nyo every time na mag-payment kayo sa bangko. So, yun ang susulatan nyo. Tapos, ibigay mo nyo sa teller or staff ng bangko. So, kailangan may check booklet kayo. So, ang susunod naman, less guarantee loan charge, 1,000 pesos. Tapos, magbabawas pa yan sila ng first payment. Kung halimbawa, na-approve ang loan mo is buwan ng October, so, magbabawas yan sila sa buwan ng November. Ibabawas nila yung first payment. So, magbabayad ka sa kanila sa buwan ng December na naman. Kasi, ibabawas na nila yung first payment sa loan mo. Kaya, yung 30,000 pesos na inapprove sa'yo, ang makukuha mo na lang is 19,000 pesos cash na ibibigay ng staff ng PGH. Papupuntahin kanila doon or papupuntahin nila yung co-maker mo, kung sino yung kukuha ng pera. Kailan yun yung experience ko. Ang sa akin kasi, ang kumuha ng pera is yung co-maker ko. So, 19,000 pesos kasi may binawas talaga sila na 2,500 para sa maintaining balance, 500 para sa processing fee, less bank check booklet, 375, less guarantee loan charge, 1,000 pesos at yung first payment. So, ang first payment ko sa loan ko na 30,000 pesos is 6,624. So, yun. Yun ang payment ko every month. Kumbaga, yun ang monthly ko na ibabayad sa kanila. So, kailangan kasi babayaran natin sila on time, ang PGH, dahil may penalty sila na 2,200 kapag tumalbog ang cheque. Kasi may nakalagay nga dito, less bank check booklet. So, ibig sabihin, may booklet tayo, doon natin lalagay yung payment. At kapag hindi mo na bayaran monthly yung utang mo sa PGH, ito yung sinasabi nila sa payment instruction nila sa paglulo natin sa PGH kasi magbibigay sila ng papel, lahat ng mga importanteng mga detalye nandun nakasulat para lahat ng mga impormasyon na kailangan mo, doon mo malalaman, doon mo mababasa. So, ito yung nakasulat doon. It is very important that your funds will arrive on time. So, because the bank will charge the amount of 2,200
for every bounce check. And PGH will also apply a service charge. So, ito yung nakalagay sa payment instruction nila, mga kababayan ko na gustong mag-loan sa PGH. Kailangan isipin talaga nating mabuti kung kailangan ba talaga nating mag-loan sa PGH. Kasi pag naka-loan ka na sa PGH, kailangan mo talagang magbayad on time. Kasi may 2,200 na penalty ang bangko. At ang PGH din, magcha-charge pa ng service charge. Hindi ko lang alam kung magkano, basta ang nakalagay dito, mag-a-apply sila ng service charge. So, kailangan talagang magbayad tayo on time kapag mag-loan tayo sa PGH. So, nasabi ko na kanina, ang step-by-step loan procedure. So, sana nakatulong ako sa inyo guys at nakakuha kayo ng idea. So, sana nakatulong ako sa iyo, Martin Stephanie, sa tanong mo sa akin. Sana nasagot ko ng maayos, na-explain ko. At kung may tanong pa kayo sa mga sinasabi ko ngayon, sa topic ko ngayon na sinare ko sa inyo, mag-comment lang kayo kung ano yung mga tanong nyo sa topic na sinishare ko sa inyo ngayon. So, sana kabayan, nasagot ko ng maayos at nasatisfied ka sa sagot ko. Naintindihan mo yung mga explanation ko sa'yo. So, minsan paulit-ulit na ako guys kasi minsan na may mental block tayo. Hindi natin alam kung ano yung sasabihin natin. Ang hirap-hirap talagang gawa ng video. Kaya pagpasensyahan nyo na kasi minsan paulit-ulit na si Inday Jackie sa pagsagot niya sa mga katanungan ng ating mga kababayan. So, maraming salamat sa inyo guys sa walang sawang pagsuporta sa inyong panonood. Kahit boring yung vlog ko, kahit boring yung mga videos ko, maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-like, pag-share, at pag-subscribe sa aking munting bahay. So, alam nyo na ang gagawin nyo kapag napanood nyo ang video na to, pakipindot ang subscribe at huwag kalimutang i-hit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. So maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood. Ulit-ulit na naman ako guys. At God bless sa ating lahat.